Kita po yung screen ko. Okey, thank you, Charlotte. Okey po. Okey, so kita niyo naman po ano po, ah, so wait lang, ayan. So going back po, so tulad po nung, sabi ko last time, kita niyo po 'to, itong part na 'to, yung criteria for assessment, ano po, so ayan. So last time po kasi and based dun sa syllabus na naka-upload sa inyong classroom, ah ito po ay hindi ganito yung pagkakahati. So may mga 15-15% pa po siya. But tulad nga po nung sinabi ko last time, so kung makikita nyo po, diyan po sa criteria for assessment na meron tayo ngayon, yung possible na mangyari, we have a 25% for your quizzes and another 25% for your exercises or activity, etc. Then we have a 25% of midterm exam, which is approaching na. Even if it is first week, so siguro mga third week tayo po ay midterm exam kasi you only have 6 week, ano po. Then the final project, ano po, so, kung mapapansin niyo po ang ginamit po dito ay final project. Hindi po siya, ah, hindi po gumamit ng final exam. So yun, so kung okay lang sa inyo, eh, di final project ang meron tayo, hindi final exam or gusto niyo ang final exam, sige final exam na lang. Anong advantage 'pag final project at disadvantage? IB. Wait lang. Mm. Anyway, rinig pa po ba ako? Tahimik kasi. Hindi ako sanay, sorry. Hindi ako sanay sa online class. Okey, mas gusto ko po ay face to face class, ano po. So 'yan. So 'yan, so, tulad ng sabi ko kanina, ayun, tayo po ay final project ang possible, ano. Then, now let's proceed to our, lecture. So, do you have a question before we proceed? Hello po, sir. Do you have a question po, clarification? Sir, meron po. Yes po, ano po 'yun? May possible pa po kayang mabago yung schedule or maiba Actually, or actually ang the real schedule of us is from Monday, 3:30 PM to 7 PM, and ngayong Thursday na 5 PM to 7 PM dapat. 'Yun po yung schedule, nag-decide lang ako na baka puwedeng mag-meet tayo early ngayon, ano po. Pero originally mamaya pa tayong 5 PM. Tapos on, tomorrow, ang schedule nyo ay 4 PM ba? Tama ba? Or 5? Gano'n. Bakit may conflict, Mr. Espiritu? wala naman po. For the future lang po baka magbago, eh, dun po magkaka-conflict. For as of now naman po, eh, goods naman po yung Okay. schedule namin. As of now, ang schedule po natin ay fixed schedule as of now. Nag-decide lang po ako na i-meet kayo ngayon ng mas maaga kung wala naman kayong ginagawa para naman po hindi sobra kayong gabihin din at ang iba yata'y maghapon ng babad sa online class. Ano po, para naman po hindi masyadong ma-drain or something like that. Then also, kaya ganun po yung ating schedule because of my, permanent job which is as a research ASOC of the university. So mapapansin nyo from umaga hanggang hapon ako ay isang, research ASOC at saka research engineer. So, itong ating klase ngayon ay after, beyond my,
office hour as a research assoc and research engineer. So, kaya kung mapapansin nyo ay siya isa pa hapon. Ano po, sinong may conflict sa schedule? Wala ka ng conflict, Dan? Wala na po, sir. Thank you po. Ikaw kay anong year? Second year? Iro? Yes po, second year. Estudyante ka Second year. gani, Sir Ariel? Opo, Ah, kay okay. Sir Ariel po. Okay, sige. Okay, do you have another question? Clarification? Wala. Okay, so let's proceed to our topic. Actually, uh yes, Mr. Kudisal. Sir, may conflict po pala kami sa Friday. Gawa po ang advance math po namin ay 1 to 5. Then ang schedule po natin ng online sa Friday ay 4 to 7. Conflict ang Friday isang po, oras. Friday. Ah, so bukas may 1 to 5 kayo. Opo. Okay, sige. Aking i-raise na lang din bukas sa department. Opo. So, let's see kung anong i-adjust kung alin. Ako na lang yung mag-aayos ng schedule. Sige po, sir. Thank you po. Ang okay. So, okay. Any question pa po? Wala na po? Ay, Kudisal, ikaw yung ECE, ano? Opo, Diyan, sir. sa iyo lang may conflict sa ECE? Sa EC po. Opo. Sa ECE. Sige. Sinong admat mo? Ang Doc July po. Sige, kausapin ko na lang ang doc. Ilan kayong ECE dito? Kailang tatlo, apat? Sige po, sir. Thank you po. 4 po. Okay, sige. Okay, so let's proceed to our discussion. So I have some slides here. This is the discussion natin last Monday actually. So I'm going to continue it. Actually, this is my pre-slide. Actually, this slide is the ethics slide or ito yung topic namin noong ako ay nag-aaral pa po ng masteral sa engineering management. So it's all about the ethics pa din, but more on siya ko sa dilemmas. So ngayon, we're trying to discuss this presentation before we proceed or we look doon sa kung ano ba talaga yung ethics based doon sa nakasulat sa libro. Ano po, based doon sa ating materials na ginagamit. Ano po? So now, we have the question here. Ito yung tinanong ko din sa inyo last Monday, doon sa mga present sa Monday. It's all about the question, what is ethics? So as you can see here, we have a four bulleted words which is morally correct, accepted by society, proper conduct, and promoting social living. So as you can see, kung mapapansin nyo dito sa more on siya ay nakapokus talaga doon sa pinag-usapan natin kung ano ba talaga yung ethics last Monday. Then the next slides here is all about kung ano ba yung activity na ginawa natin last Monday. So para doon sa hindi naka-attend ng activity last Monday, huwag kayong mag-alala kasi parang may inihanda kaming activity sa inyo sa Monday. Tapos medyo madami-dami kayo. So medyo I'm going to look kung ano bang maganda natin gawin doon sa activity. So it is in this slide, as you can see, it is a distinguish between ethics and values. So like honesty and integrity. So this is a personal belief. So then ethics are the option guided by those beliefs.
within our profession or within even our society. So yan yung ating pinag-uusapan noong last Monday. Now, let's look a ethics in terms of professionalism or in terms of our professional, because like what I have explained to you last Monday, gawin nating simpleng realidad yung gagawin natin or yung ating discussion. It's not all about kung ano yung nakasulat sa libro, but gawin natin siyang in reality. Yung kayo po ay nandoon na sa mundo ng professional o sa inyong trabaho na ano po, hindi po tayo magbe-base masyado doon sa kung ano ba yung hinihingi ng Google, hinihingi ni ChatGPT, or kung ano man. But this time, let's look some information about ethics kapag tayo ba ay nasa trabaho na, or how to act morally based on specialist knowledge you have gained, and kung siya ba don't use it to risk, cheat, or lie. So, dito po sa discussion natin sa ethics, more on na maririnig nyo lagi ay mga normal words, common words, because ethics, I think, it's a kind of subject na kayang-kaya naman na talaga nating pag-aralan or kayang-kaya nating intindihin. Ano? So, sabi dito, what is professional ethics? So, professional ethics is or refers to the moral obligation of someone with specialized knowledge. So, it's emphasize using your skills and knowledge responsibility without manipulating or deceiving others. Ano po? So, simpleng-simple yung ibig sabihin. Ano? So, I think kayang-kaya naman siyang i-explain and intindihin ng karamihan or natin. Then we have here also ethical dilemmas. So, an ethical dilemmas is, by the way, what is, sige, okay lang, sige dyan. Pasok ka lang. Sige. Wait ka nag-off cam. Sir, sorry sir. Pasok ka lang sa kanan bago ako maliwa. Okay. Okay, what anyone muna, can you explain to me what is dilemmas? Anyone? Oh, dali, search muna. Anyone? Uy, nag-lip tuloy si ano, si John. So, okay. An ethical dilemma is a paradox. Comes up when there are two or more options. Neither of them are the best ethical or moral option. So, ethical dilemmas as situation where none of the available choices are morally ideal. Examples included yung nababasa niyo sa baba. We have a conflict of interest. We have a plagiarism. I think you are familiar what is plagiarism, because yun, normal naman lalo na sa isang college student, lalo na sa mga subject na kailangang i-copy paste. So, ang paalala ko lang, pag tayo magpa-plagiarize, edi galingan ng kaunti, at ngayon ikadaling makita kung alin lang ang pinalagiarize. Ano, basta ang tip ko sa inyo, kung kayo kukuha ng nagbigay ng tip, kung magpa-plagiarize, wag nang mag-plagiarize. Kung may kukunin kayong certain specific sentence, specific paragraph na gagamitin ninyo, ilagay nyo kung sino yung author para hindi siya mai-consider as plagiarized. Like for example, according to ganto ganyan, 2000 ganto. So at least isinite nyo kung kanino nyo siya kinuha. Ano? Then also we have here the making decision from unverified resources. So yun nga. So from doon pa lamang ay mga resources natin dapat makalaman natin kung sino, may cite natin kung sino. And from that, don't make a decision na hindi naman natin tukoy kung sino ba yung pinanggagalingan. Then also delivering offenses content, invasion of privacy, bias, and commitment to accuracy.
So yun, that is the some example. Ano po? So we have here a ethical dilemmas in the workplace. So as you can see in the parang pinaka-title niya, it's all about dilemmas in the workplace. So mga kapatid, pagdating po natin sa trabaho, pagdating nyo sa totoong buhay, ito yung mga normal dilemmas na haharapin nyo once na kayo ay pumasok sa isang industry as mechatronics engineer, as aerospace engineer, as electronics engineer. Siyempre, papasok kayo sa iba't ibang company, industry, knowing na hindi nyo kilala yung mga makakaharap nyo at hindi nyo alam kung anong klaseng tao sila, kung anong pagkatao ang meron sila. So this is the some example na dilemmas na mahaharap nyo once na kayo ay pumasok doon. First is unethical leadership. So unethical leadership, every leader or every manager, every managing staff, there's a different way of leadership. So basically, meron tayong mga makmi-meet na tao diyan na yung pagiging leadership niya ay unethical na. I mean, parang it's beyond the limitation. Sobra yung actually, meron talagang hindi na lang ako magme-mention, pero merong mga ganyan talaga na magiging kaharap mo sa trabaho or makikita mo sa trabaho na meron pa nga diyang feeling boss, may mga something like that. Although medyo higher naman sila, may mga ano kasi, pag kasi kayo ay pumasok na sa industry, may mga seniority pang tinatawag. So lalo na sa mga fresh grad, so sometimes yan yung mga nakaka-experience ng unethical leadership. So pag kayo po ay nandoon na rin sa industry, yan ay unti-unti nyo nang mararanasan. Ano, then also we have a toxic workplace culture. Tunay po 'yon. Ang isang magandang trabaho, kung gusto mong magtagal sa isang trabaho, kailangan hindi toxic yung iyong workplace na ginagalawan. Lalo na kung ang mga workplace na ginagalawan mo ay may mga culture na napaka-toxic na hindi naman dapat. Ano po, may pagagawa sa iyo kasi ang katuwiran, kultura namin 'yan dito sa industry, ginagawa namin 'yan dito sa industry. So dapat gawin niyo din. So So yan yung mga pero wala naman doon sa code of ethics as a professional. So yan yung mga mararanasan nyo yan lalo na yung like for example, one of the toxic culture in the industry halimbawa, isa common. Every time na ikaw ay bagong pasok o bago kang trabahador sa isang company o sa isang industry, like for example, ikaw ay pinagsayaw, pinakanta ng iyong bossing, or Christmas party, ikaw kagad ang pasasayawin sa gitna. Kasi ang katuwiran nila, ay kultura namin yan dito. Pag may bago, yan ay ginagawa namin dito. So, so doon pa lang, it's a kind of toxic workplace culture because according to our law, mapapansin nyo, tsaka sa professional ethics code, makikita nyo na pinagbabawal yon. Bawal yung ganon. Bawal kang pilitin or something like that. Then the third one is the discrimination and harassment. Guys, ito po ay mararanasan at mararanasan pag kayo ay nasa industry na. Yung discrimination na lang, lalo na't bago, bago pa tayo sa industry, yan yung mga dilemmas na talagang haharapin natin in terms of working na. May mga harassment, yan yung mga puwersahan kang pagagawa sa iyo itong ganito, ganyan, wala tayong magagawa, mas senior natin sila, susundin. So discrimination, yan, pwede din pumasok diyan na, "Uy, nauna ako sa iyo, bago ka lang, ito ka lang." So yan, papasok 'yon. Then we have unrealistic goal. So unrealistic goal, yung parang hindi naman siya kasama sa mission at vision ng pinapasukan mong kumpanya, pero kung ipagawa sa iyo ng boss mo or ng kung sino man o ng iyong leader ay akala mo isa na siyang objective ng iyong trabaho, which is hindi naman. So we have a questionable use of resources. So it's a kind of dilemma. Questionable use of resources. Like for example, saan mo ginamit ang
Ilang milyon nga yun? Hindi, yung 125 million ganito. So, it's a kind of questionable use of resources. So, paano mo ginastos yung resources na yun? Questionable yun kasi within specific period of time. So, etc. So, I don't know if you understand kung ano ibig sabihin ko doon. So, it's a questionable. So, yan. Tapos, yan. Pumuka na naiintindihan nung isa. Within 11 days, ubos agad, di ba? It's a questionable. How do we deal with dilemmas? So, we have two here. We have we have a rule of law and we have a codes of professional conduct. So yun yung sinasabi ko kanina, may mention ko na yung professional, yung codes na ethics and conduct ng professional. So paano ba natin hinaharap? Paano natin pinipaste yung mga dilemmas na yun? So we have the rule of law daw. We have a codes of professional conduct. So sometimes, yes, I agree. We have a rule of law. We have the codes of professional conduct. But sa palagay nyo, ano yung humahadlang? Bakit nahihirapan tayong i-apply yung rule of law and codes of professional conduct to those kinds of dilemmas? Anyone? Hmm, wala talaga. Kaya ayoko talaga ng online. Anyway, bawian na lang natin sa Monday. Maybe emotion, sir. Okay, correct. Emotion daw. So, paano nga ba humahadlang ang emotion? So, syempre, may feeling ka ga sa iyong boss or sample? I mean, hindi. So, paano nga ba humahadlang yung emotion? Kung ipapatupad natin yung rule of law, napakadami na dahilan, napakabigat ng pagka-emotion. Umiral kasi, lalo na yung mga, kahit pa may batas dyan, may codes, may rules and regulation tayong sinusunod. Lalo't ang lumabag doon sa batas na yon, ang nagbigay ng dilemas na yun sa'yo, ay hindi din iba sa'yo. Talagang dyan papasok yung kailangan mong timbangin. Kaya sometimes talaga, isa yan sa pinakamalaking rason kung bakit hindi naman natin nagagawa yung rule of law at saka yung codes of professional conduct. So lalo na kung lalo na kapag ikay may mga roong utang na loob kung tawagin. So may mga ganun term lalo na sa trabaho. So lalo na't may backer yung isa, yun, medyo maganit-ganit yon. Sa emotion naman, lalo na't ang lumabag ay kaibigan mo or kamag-anak mo or tatay mo mismo, nanay mo, o halimbawa ay matalik mong kaibigan, halimbawa senador ka, tapos ang lumabag sa dilemmas doon sa questionable resources vice president, ay may utang na loob ka sa vice president. Kasi dati kang PNP chief ng president ng kanyang ama or something. So may mga something, so emotion na yung umiiral. Alam nyo gets nyo yung point ko. Sorry, pinagagaan ko lang yung loob. Baka kayo ay pressure na dyan sa kabilang screen. Then, okay, so let's take a look this. We have here the difference between law and ethics. So, to sum up, when we say law, it is external rules and minimum acceptable standard or what you must do. Ano? So, yun yung kailangan. Like what I've said, what you must do. Ano po? Then, in ethics, it is internal moral compass and often higher standard or what you should do. Okay? So, ulitin ko. Pag sinabi nating law, in the simplest word, it is what you must do. And in ethics, in the simplest word, it is what you should do. Okay po, magkaiba po yan.
So we have also here a uh, like for example, meron tayo diyan example, the feeding the homeless is illegal in some area but morally good. So like for example here in the Philippines, kung mapapansin nyo, katulad ng example number one dyan, na nakalagay in some countries, feeding the homeless is illegal, but we want to be kind and help. Kaya siya ay parang morally good. Ano po, sa atin, sa Pilipinas, ang isang example dyan, I don't know kung siya ay na-experience nyo na, yung may nanlilimos. It's illegal. Illegal pong magbigay, bawal po siya kasi we have a law na nagsasabi na bawal po tayong magbigay ng limos doon sa mga nanlilimos. But dahil gusto nga natin maging mabait but we want to be kind and gusto nating makatulong, ito po ay nagiging morally good. So that is the example of the ethics and the law. Kung mapapansin nyo. So, and another one is the capitalism is legal, but its ethical implication can be debated. So, yung ibig sabihin diyan, yung pagka sa Tagalog ay yung pangangapital po ay legal naman. So, pero yung kanyang ethical implication ay para bang nakakatulong ba talaga or para nakakapurwisyo or something like that. Bigyan ko kayo ng example sa pangangapital. Kasi may consider natin siyang parang alam nyo yung 5-6. Yung sa Bombay, tama ba yon? Yung sa Bombay na kapag tayo po ay nagpautang, nangapital tayo, ang lagi po diyang parang tayo ay, ang kasabi ko nga kanina, it's a ethical implication ay debatable. Kasi po, at some point, pag umutang ka, pinaluagan ka. At that point, nakatulong siya. Pero yung pagbabayad, may tubo, may interes, parang sa halip na nakatulong ka, parang purwisyo ka pa. So kaya po ang sinasabi natin dito sa example 2, capitalism is legal. Yung mga kapital kay legal. Pero its ethical implication can be debatable or debated or something like that. Kasi po, ah yun nga, possible siya ay makatulong in some way, but makahirap din in some way. Ano po? Gets po bang example ko at kung anong ibig sabihin ng laws and ethics? Okay. Thank you, Yancy. Saka Mercado. Okay, we have some example also. So ayan, as you can see, we have a yan, yan pa yung ibang mga example diyan. About the death penalty sa palagay nyo. Tapos may Robin Hood pa ako dyan. Something like that. Anyway, so death penalty, legal but ethically controversial. Sa palagay nyo, bakit po? Nagiging legal ang death penalty. Dati, nung unang panahon, legal po yan, lalo na sa mga high case na kaso. Pero siya ay nagiging ethical controversial kasi nga, nahahaluan na siya nung mga ah, pag siya ay pinasok natin doon sa ethical niya, syempre buhay yun. So medyo komplikado. So medyo controversial siya. So yan yung mga ilang example. I'm not going to emphasize yung iba pa. Okay. So medyo confused pa. So we have don't So yan. So if you have confused yet, so and this is some codes of professional conduct and ethics. So if you are working as an engineer, so kung mapapansin nyo pala before I proceed, so mas prefer ko na tayo ay nasa level apart ng ganito, na you are consider na kayo ay nasa working industry na. Because if I'm going to stick doon sa laman po ng libro ng ethics na ituturo, which is I'm going to papakita ko sa inyo kung anong itsura ng laman niya. So,
para makita nyo kung anong pagkakaiba. So para kasing mas gusto kong nasa application na tayo in the real world kaysa po nandun tayo sa atin palang binabasa. So let's proceed. So codes of professional conduct and ethics. So if you're working as an engineer, so do you need to know the rule of law? There's too many law. Okay? So we have a codes of professional conduct, which are our rules and regulation members of our professional must follow. So we don't need to dissect the law on our own. So these codes ensure ethical and lawful behavior of the professional, ensure the safety and health of the community, prevents exploration between the professional and community. So so kayo as engineers, actually, ang gusto kong emphasize dito, you as engineers don't need to memorize every law. Ano po? Instead, kayo po ay sumunod doon sa Code of Professional Ethics, which is, yung pinaka-importante, protects the public health and safety, promote honesty, ethical. Pansin nyo, ang gusto kong emphasize dito, basta tayo ay mag-follow sa Code of Professional Ethics, hindi naman natin kailangan kabisaduhin ang bawat law, lalo na dito sa bansang bawat kilos mo ay may batas or napakaraming batas. So like Philippines, ang pinakamadaming batas yatang bansa, I don't know if I'm correct. So correct me if I'm wrong. So, but all we need, kung kayo ay nasa field na, all you need, kung kayo ay engineer na, ito follow the code of professional ethics. Ano po? So that's the simple content of the PowerPoint na meron ako noong ako'y nag-take ng ethics ng aking engineering management. But kung mapapansin nyo dito sa isang PowerPoint, which is we're going to, wait lang po, discuss it. Ito po yung laman. So ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. So we're going to uh, kita po ba yung screen? Kita po. Okay. So yan. So yan yung kanina. So tingnan nyo ang pagkakaiba nun sa dalawa. Yung kanina, yung aking ipinresent sa inyo, yung itinuloy ko yung hindi natin natapos last Monday, ay it's all about parang ang dating niya, pag kayo ay nandoon na, ano, parang pag tayo ay nandoon na sa mundo talaga natin after this journey, ano. So, wait lang po. So yan, so mapapansin nyo, yun yung kanina. But now, ito yung pagkakaiba. Kapag siya po ay manggagaling sa ating libro na. Si ika nga, ano. So we have here, wait lang po. Okay. So yan. So what is ethics? So the chapter 1. So ito po yung kailangan. Ito naman ay 9 slide lang din. Ano. Hindi naman po tayo nagpa-PowerPoint ng pagkahaba-haba. Okay. So, tingnan nyo. So, yan. The first thing, the question is, what is ethics? So, kung mapapansin nyo, kung paano ipinresent yung PowerPoint, so ethics comes from the Greek word ethos, which means tradition, habit, character, or attitude. So it deals with how people should live and what it means to be good or moral. It is according to Leandro Jr. and Gubia on Gubia on way back 2018. So kung mapapansin nyo, ganito yung klase ng knowledge or I mean ng technical part pag tayo ay kukuha ng presentation doon sa isang libro versus doon sa presentation natin kanina na
more on ang akin po ay application sa real world or sa reality. But parehas naman po siyang tama. Ano? So, yan po yung mga meaning nito. Yan yung mga ibig sabihin ng what is ethics. And to sum up, so this slide or this presentation introduced the basic concept of ethics, tracing its root from the Greek word ethos. So meaning, yun nga, yung sinabi ko kanina, as you can read. So, yan po. Then also ethics is presented as a branch of philosophy that studies what it means to live and good life and act morally. So it address question like what is right or wrong according to Mr. Bunyo last Monday. Ano po? And what action or character traits are good or bad. So it is divided into normative ethics and meta ethics. So ito po yung normative ethics. So yan. When we say normative ethics, so normative ethics focus on what people ought to do. So then it deals with rules and principle for behavior. Ano? Then we have a meta ethics. So meta ethics is investigate the meaning of the nature of moral language and judgment. So enable for us to easily understand what is the difference between normative ethics, tandaan nyo to ha, yung dalawa. Normative ethics and meta ethics. Let's look about, tingnan natin to. Let's take a look of it. So we have a meta ethics versus normative ethics. So kung mapapansin nyo, tulad ng sabi diyan, so meta ethics, ito nasa side na to. So meta ethics is a study of nature of ethics, while normative ethics is the study of ethical action. Then analyze the meaning of moral language and metaphysics of moral facts. Then evaluate standard for the rightness and wrongness of action. We have also in metaethics a more philosophical in nature as it analyzes the nature of ethics and morality. And also we have a more practical in nature and normative ethics. So I give you some example para mas maintindihan natin. Para mas maintindihan nyo. Halimbawa, sino bang pwede kong example din eh? Halimbawa, may hula na lang tayo ng pangalan. Halimbawa si Homer. May Homer ga dito? Wala naman. Si Homer daw ay may kinuha halimbawang nag-plagiarize, plagiarism. Ayun, halimbawa si Homer nag-plagiarize. So sa konteksto po ng meta-ethics, pag sinabi nating halimbawa plagiarism yung issue ni Homer, si Homer po ay nangopya kay may kinopy-paste, pinlagiarized. So iba yung plagiarize sa basta yung plagiarize na halimbawa may isang article na sinabi naman ni IB, kinopya lamang halimbawa ni Homer. So it's a kind of plagiarism. So siya ay matasabi nating meta-ethics kapag ang tinatanong natin ay kung bakit nga ba mali yung plagiarism. 'Di ba? So, halimbawa, bakit nga ba mali ang plagiarism? So, kung mapapansin nyo dito sa meaning, meta-ethics is the study of nature of ethics. So, yung nature ng ethics, ang pinag-uusapan natin dito. Bakit nga ba mali yung mag-plagiarize? Mali ba ito dahil siya ay hindi tapat? Or parang siya ay dishonesty. Mali ba ito dahil nilabag nito yung maaring karapatan nung kanyang pinagkopyahan or something like that? O para bang dahil mali yun dahil yun ang sabi ng school halimbawa. So pag sinabi nating meta-ethics, ang tanong dito ay tungkol sa pinagmulan o dahilan kung bakit tama o mali. Ano? So yun yun. Hindi yung kung ano dapat ang gawin. So basically, siya yung ano ba yung pinagmulan or yung dahilan. Parang ganon. When we say meta-ethics. Then,
When we say normative ethics, ito yung like for example, ano nga yung siya nga ay nag-plagiarize. So, mali yun eh. According to our ethical, mali yun dahil hindi dapat or mali yun dahil bawal ganto ganyan. Pag sinabi naman nating normative ethics, ano bang dapat nating gawin? Ano ba ang tamang gawin? Parang ano ba yung magiging action natin? Tulad nga ng sabi dito, normative ethics is the study of ethical action. So ngayon, dahil siya ay mali na, dahil siya ay nangopya, nag-plagiarize, and siya ay yun ang may mga pinagmulan or may mga dahilan tayo kung bakit siya naging mali. Ngayon, titingnan naman natin, ano ba yung tamang gawin doon sa ginawa niyang mali? Ano ba yung action na gagawin natin? So like for example nga, yung kanyang pagkakakopya, halimbawa ng dapat nating gawin, siya ay dapat ibagsak or makatarungan bang siya ibagsak? O dapat ba natin siyang patawarin? Or siya ba'y may parusa? Ano bang karampatang parusa ang dapat niyang gawin? Sa madalit sabi, ito ay tungkol sa paggawa ng desisyon sa tama o mali. Ano po? So, another example, para mas ma-gets pa ng iba. Halimbawa, itong boyfriend ni, sino ba din ang pupwede? Nag-cheat. Halimbawa, ang boyfriend ni Justin, halimbawa may Justin May ang pangalan dyan. Halimbawa ay nag-cheat. So, bakit ba natin siya maituturing na meta-ethics or bakit ba natin siya maituturing na parang mali? Dahil ang pag-cheat ba ay hindi tama? Dahil maaring yun ay pinagbabawal kaya siya meta-ethics. Pinagbabawal ba ang mag-cheat? Tanong ko guys. Or okay lang mag-cheat? Pwede daw mag-cheat, sabi ng aking Bawal, sir. OJ. Bawal daw, sabi ni Tomas. Masakit Ang po. masakit po. Sino sabi noon? Masakit daw mag-cheat. Bawal daw mag-cheat. So may kukonsider natin siyang meta-ethics kasi ah parang ang ilulok natin doon, bakit nga ba mali yung gano'n? So yun yung titingnan natin. Ano ba yung mga bulleted words na mga dahilan kung bakit nga ba nagiging mali ang mag-cheat? So yun yung meta-ethics. Ngayon, papaano naman yung normative ethics? So ang normative ethics, ano ba ang dapat nating gawin kapag siya ay nag-cheat na? So Tomas, anong gagawin? Hiwalayan po, sabi ni Bunyo. Hiwalayan daw. So yon. Halimbawa, makatarungan bang siya hiwalayan? O dapat ba siyang patawarin? Sampigahin, sir. Yan ang mga sinasabi ko sa mga ari palaban. Bitay. Ay, grabe naman, Tomas. Nauna ka pa sa death penalty. Bugbugin. Mukhang bagay sa ipilyedo mo, katapang. Katapang. Bubugbugin daw eh. Ayan. So ayan, so ibig kong sabihin, kung mapapansin ninyo sa ating discussion, ang meta-ethics ay study ng nature of the ethics. Ano ba yung dahilan? Or ano ba yung bakit ba nagiging mali at tama yung isang bagay? Then, yung normative ethics naman, yun yung normative ethics in study of the ethical action. Ano ba yung dapat na nating ah, ano ba yung gagawin nating desisyon base doon sa ginawa niyang tama at mali? So yon, gets po? Yun yung pinaka-simplest na explain dito sa dalawang to. Ayan. So yon. Tapos po, so let's proceed here sa next slide po natin. So ito po, sa syllabus natin ay nakalagay talaga. So ayan. We have the difference of moral and non-moral standard and characteristic of moral standard. So, explain po natin siya sa mas mabilis. Wait lang. Okay po. So as you can see, this is the distinction between moral standard and non-moral standard. So in the other words, para tayo sa mas maliwanag,
The moral standards deal with the action that affect human well-being. What I mean is like for example, pwede kang makatulong or pwede kang makasakit sa tao. Pag po siya ang pinag-uusapan natin, it's all about moral standard. Like for example, it's murder. So nakakasakit tayo pag murder. Then honesty. So pwede namang makatulong 'yon, yung pagiging honest mo. Charity. So pwede ding makatulong 'yon. It's something all about what helps or harm to others. Ano? So like what I have said a while ago, it's action that affects human well-being. And non-moral standard naman po involves norms that don't directly relate to the moral right or wrong. Like for example, ano po bang hindi siya ano ba maganda example noon nung hindi siya directly relate sa moral right or wrong. Halimbawa ay social etiquette, ano pa ba, laws, yung mga professional codes, yung pinag-uusapan natin kanina. So hindi siya directly hindi katulad ng siya ay parang may ano ka pa, may basis ka pa, may standard ka pang sinusunod. Ano po, may non-moral standard ka pang sinusunod. Ano, may pinagbabasihan ka ng iyong pagiging moral. Ano po. Then, so it's emphasized that not everything legal. Ito ang patandaan nyo ha. Based on my pagkakaintindi ko with the difference between moral and non-moral standard, it emphasized that not everything legal is moral. And not everything immoral is illegal. So ano yo? So tulad nun, so ulitin ko, for me, not everything legal is moral. And not everything immoral is illegal. So sa Tagalog, hindi lahat ng legal ay moral. I mean, parang, I don't know, gets nyo yung ibig kong sabihin, but not everything legal is moral. At hindi naman din lahat ng immoral ay illegal. Diga, may mga bagay tayong parang akala lang natin ay legal, yung parang ang pagkakaintindi natin, lahat ng ginagawang legal ay parang moral. Meron naman kasing legal na hindi naman siya moral. Like for example, ikaw ay isang pulis. Ngayon, may nakita ka na, like for example, the drugs on war. Legal daw siya kasi may batas o may kasunduan sila according to the drugs on war. But not is, for me, it's not immoral kasi may mga inosente na nadadamay. So kaya not everything legal is moral. Hindi porket legal, siya immoral. At hindi rin naman porket immoral, siya ay illegal. So ganun lang yun magkabilang side lamang. So yun yung pagkakaintindi ko dito sa ating moral and non-moral. Ano? So yan, another meaning din naman po yan. So we have so yan po yung kaduktong noon. So ayan, yung sinasabi ko kanina, yung sa etiquette. So yan. So we have here, let's look this. We have here the characteristic of moral standard. We have 6, tama ba ang bilang ko? Or parang kulang yata. Wait lang. Ari pala yung sinasabi ko. Sorry. Yan, yung 6 nga kanina. So, explain ko isa-isa. Yung sa moral standard. So, the moral standard sa number 1, it's upbringing and family values. So, po, tama ba yung pagkakasunod-sunod ko? Wait lang Or sum up ko na lang. Mali-mali pa lang pagkakasunod-sunod ko. Sorry. Okay, so the moral are developed through a combination of personal and social factor. So mapapansin nyo,
Siya ay yung moral natin kanina, yung moral standard na ina-explain ko kanina sa inyo, which is ito. Siya ay binuo natin base sa combination ng ng personal at social factor, including the family values, religious teaching, and ano pa ba? Education, then community norms, life experience, culture, tradition, and critical thinking. So, ito naman, itong anim na 'to mula dito, so it is the characteristic of moral standard. So, it is the first is the serious harm or belief. So, and this one, so mapapansin nyo, this one is all about the action like murder or killing or helping others to carry serious consequences. Ano? So, kung mapapansin nyo, ito yon. Then we have this one. It's all about that. So the number two is not dependent on authority. So morality is independent of what people in power say. So yon. Then we have also number three is prioritize over self-interest. So even if it is a disadvantage us to us, we should follow what is right. Ano? So we have the objectivity or yung number 4 natin, moral decision. Yan, we have a moral decision must be fair and not biased. But actually hindi sometimes eh. Ang hirap pag tayo kasi naggagawa ng isang decision. So napakahirap maging fair lalo na sabi nga kanina sa comment section kung mahahaluan siya ng emotion. Ano? So next is the universality or ito, moral standards are perceived to be universal. So morals are expected to apply to all, anywhere, everywhere, every time. So yun po yung dapat na matandaan. Ano po? Then we have the emotional connection. So tama ba? Number six, okay, feelings, different feelings and vocabulary. So it's all about emotional connection. So we feel guilt or shame when failing moral standards. So yan yung mga ganyan, yung mga yan yung mga anim. So na kailangan nating matandaan. So it's all about the feelings, universal, the objectivity, the self-interest, the authority, the beliefs. So yan. So yan po. Yan. We have here the summary of difference of moral standard and non-moral standard. So, this, so yan. We have here yung dalawa. So, as you can see, we have the guidelines sa moral standard. Ayan po. And sa kabila naman, we have apply to law. Ano po? Makikita nyo yung example dito. We have a morally permissible or permissible, morally unaccepted. So potential threat and harmful. So yan po yon. Then sabi dito, how moral standard are formed. So moral are shaped by an individual beliefs and life experiences. So as you can see, so yan yung kanina. It's all about actually the ethics halos paikot-ikot lang din naman paulit-ulit din. Ano? But the most important thing is ah siya ay dapat alam nyo yung kailan ba talaga yung isang action or yung isang ginagawa natin ay may integrity pa, moral pa ba yan? Or baka naman tayo nadadala na lang din ng kung ano. Ano? So we have here the train of the development of moral standard. We have the individual beliefs. So kung mapapansin nyo sa train, yan yung mga consideration na ginamit natin para in making us or in making enable for us to develop a moral standard. We have as a person, as individual, we have individual beliefs. May kanya-kanya tayong paniniwala, and we need to consider that. Ano po?
Hindi naman siya hindi naman porket ito lang yung paniniwala nung isa ay yun na yung tama. No. We have individual beliefs. May iba't iba tayong paniniwala. And ito, isang malaking usapin 'to, the values, the religions, the characters and manners. Okay, I have a question. Since napapag-usapan dito ang ethics, napapag-usapan dito ang moral, yung mga right or wrongdoing, do you think religion or yung ating religion ay malaki ang epekto sa gantong klaseng decision or sa gantong klaseng bagay? And sa palagay ninyo, siya ba'y yung pagiging malaking epekto niya ay kaya niyo gang magbigay ng example ng yung religion ay nakakaapekto lalo na diyan sa mga kiling-kiling tsutsong 'yan? So, anyone? Sige, Mr. Sulit. Sir, I think po ang religion po talaga malaki po yung kanyang impact sa mga naging moral standard natin sa bansa and also yung ethics na sinusunod natin, government laws, malaki po yung naging epekto niya. For example po is ito pong death penalty na alam naman po natin dati na before po mga earlier period meron po tayong death penalty pero nawala po siya, na-absolve po siya ah, dahil sa ang country po nga natin ay nagiging Christian country na kung sa ligsa yung about sa murder, yung ah, sa tawag po dito sa kaisipan na ang isang tao bawal kumitil ng buhay dahil ang logic or yung reason ay nagmula ito sa Panginoon, siya lang yung may kakayahan na bawiin ito or ibigay, ganun po yung nagiging kumbaga nagiging basehan ng mga pagbabago sa moral standard at isa rin po na ah, pressing issue ay sa marriage po kung ano po ba yung Okay. kung ethical po ba yung man to man, woman to woman na sa atin nga po sa Pilipinas pinagbabawal pa po yun or kumbaga wala pa po tayong solidify na batas na mag na mag tawag dito na napapayagan yung ganong klase ng marriage dahil nga po sa tayo ay ah, or yung ating bansa is dominated by the Christian religion na yun po yung paniniwala that marriage is between a man and a woman. So, piniperceive po ng ilang tao na it is unethical na magkasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. So, all in all po, malaki po yung naging impact ng religion in the negative aspect and also in the positive aspect. Kasi po yung ilan naman po talaga sa moral standard nating mga Pilipino, yung humility natin, kababaang loob, it could be also attributed sa religion on how we perceive the life of Jesus Christ, which is in the Bible, as we can see, the New Testament, he lived his life with humility na kung saan naging basis din po yun kung paano natin binild up yung moral standard natin. Sabi nga po, pasok dito yung individual beliefs na kung titingnan natin, ang ilang mga household ng mga Pilipino ay meron niyang Christian, ay galing sa Christian root. So, yun po yung masasabi ko na malaki talaga yung impact niya both in the positive aspect and also in the negative aspect. Okay, yan. Thank you so much, Mr. Sulit. So, Monday, ikaw na lang mag-discuss para anyway, joke lang. Okay, thank you, Mr. Sulit. So as you can see, based on the explanation of Mr. Sulit, so halos lahat yung pinag-uusapan natin kanina, halos nabanggit na niya, pumasok na doon yung beliefs, yung ethics, yung religion, yung moral, parang nabanggit na rin niya yung in-emphasize ko kanina na lalo na about doon sa religion, doon sa mga marriage something na parang not everything legal no or not everything legal is immoral and not everything immoral is illegal. So parang doon pa lang na pakita na natin kung gaano ba talaga kalawak or gaano ba talaga dapat kalawak yung gagawin nating consideration in doing a moral standard like the development of moral standard
train chain na nakikita nyo. So enable for us to make a moral standard para makagawa tayo ng isang moral ah, na pamantayan, ayan yung mga ikino-consider. Like what Mr. Sulit said kanina, na yun nga, yung religion ay napakalaki ng epekto. Talaga naman, lalo na sa bansang, sa Christian country like us, or tapos ang ating mga kapitbahay na bansa ay hindi naman na Christian country. Tapos, yung sa death penalty, of course. But I have a question, Mr. Sulit, and anyone can also answer. Do you think right now the death penalty is applicable? Sir, ano po, for me, Yeah, in your opinion, in your perspective, as a in my student and as a Apo. student and future engineer. So in my perspective po, for me, it will never be that penalty for me will never be applicable because looking right now on the justice system that we have, parang hindi siya, kumbaga hindi ko pwedeng pagkatiwalaan na bigyan ang government ng power over life na papatay natin tong taong to because ganito yung nagawa niyang kasalanan. Kasi nga kung titingnan po natin yung justice system natin, medyo kumbaga baluktot or sometimes controversial, hindi na natin madalas malaman what is the true event or the true reason bakit inaresto si ganto, bakit inaresto si ganyan. So merong ilang mga instances na medyo malabo yung justice system na baka mag-suffer lang yung mga mailalagay doon sa sentence ng death penalty. So, okay Um, yon. yun lang po. Ayun, okay, may dadagdag ka pa? Okay lang. So, yan. Parang sinong unang pumalakpas? Si Miss Tomas, may gusto yata idagdag. Sir, katulad nga po ng sinabi niya kasi sobrang fuck up nga po ng justice system. Imagine mo po, ang maglilitis sa'yo, ex-convict and such na may mga case, yung mismo kanila nga pong kaso, hindi nabigyan ng tamang justice. Tapos yung ipapalitis sa kanila is ganun yung mangyayari. Parang Ah, ngayon po, sa ngayon, kapag nangyari ang death penalty, ang maapektuhan po is mga mahihirap lang. Kasi ano okay. marami pong magagawa ang money and power, Iyo. lalo't gano'n ng mga binoboto ng tao. Iya. Hindi po ako galit, nag-explain lang po. Thank you po. Sino yung mga girls na pumasok noong Monday? O nga pala. Mukhang dapat pumasok pala si Miss Tomas ano para dun sa debate nung Monday medyo may magalit-galit ng kaunti ano para may init ng kaunti para ano no. Anyway, let's see on Monday kung anong gagawin natin. Anyway, so ayan, napakagaganda ng inyong insight. Tomas versus Solis po. Oo nga ano. So, oh yes, Mr. King. Si King gayon tumaas. Si Solis gayon. King, may gusto kang idagdag about sa opinion about my question. Mukhang may gusto ka din sabihin. Napindot lang po. Akala ko'y mag explain ka din. Akala ko'y kokontrahin mo si Miss Tomas eh. Anyway, so I like how you interpret the question na dapat daw po may death penalty para sa nanloko kay Tomas. Uy, hindi natin alam. Eh, mukhang papasok dyan yung sinasabi kanina ni Miss Angel na emotion, sir. Baka pumasok yung emotion ni Miss Tomas dyan. Anyway, so let's proceed to the next. The next is the rules and regulation. So in making a moral standard, we need to look the rules and regulation. But there's a lot of rules and regulation here in the Philippines. I want to ask question ulit. Sa palagay nyo, anong mali? In parang I mean dun may nakikita ba kayo in terms of following the rules and regulation here in the Philippines na sa palagay natin since in making a moral standard dapat kino-consider natin tong mga rules and regulation. But do you agree with me if I'm saying na if I'm kung nakagawa man ako ng isang
moral standard, posible din na isang rules and regulation ang sumira nung ginawa kong moral standard. Do you think it is possible? Kasi here in the Philippines kasi, ang isa lamang daw makakapatay sa isang batas o makakapagpatigil sa isang batas ay isa pa ring batas. So my question is, sa palagay mo, kung ako'y naka-establish na ng isang moral standard na kinonsider ko yung mga batas din, mga existing rules and regulation, do you think kaya pa rin ba siyang sirain ng isang rules and regulation? Anyone? Wala. O sa mababaw na paraan, sa mababaw na explanation, the K to 12 curriculum, ginawa siya, batas to. Tapos ngayon, gustong magsulong ng isang panibagong regulation, isang law, para tanggalin ang K to 12. What is your thought about that? Yan yung gusto kong malaman kanina. Gusto kong makita lang yung idea nyo, how you're going to think about it na enable for us to make a moral standard. Actually, medyo ano na to sa moral standard eh. But I'm going to punta tayo doon sa parang enable for us to make a standard. Nagagawa tayo ng isang ganto. Tapos, kinukonsider natin yung mga rules and regulation para makabuo ng isang ganito. Tapos, isang ganito lang din pala ang sisira dito. Like for example nga, the K to 12 curriculum, in-establish siya way back 2012, 2012 yata, if I'm not wrong. Then, naumpisahan siya ng 2016. Then ngayon, parang isinusulong na siya ay naaprubahan yung panibagong batas na siya ay tanggalin na. So, do you think? Any thoughts lang about sa ganun? Gusto ko lang makita yung mga thoughts. Yes, Mr. Angel. Mr. Sorry, Miss Angel. Sir, di ka pa sinulo ang K-12 dahil nga po sa tingin po ng gobyerno is ang mga Filipino student ay kulang sa kulang sa knowledge at kulang din po sa taon ng pag-aaral kumpara sa ibang mga bansa. And then after po ma-implement ng K-12 and nakita doon sa result na kaunti or mas lalong bumaba din pala yung result. Kaya po nila parang mas lalong inisip na baka hindi naman po pala siya effective. Okay. So, yun yung thoughts mo regarding on that. So, tama naman. Maganda yung suggestion ni Miss Angel na na tinitingnan nila na parang hindi siya effective base sa resulta ng K to 12. Ano? So, isa yun sa issue ngayon na pinag-uusapan din. But in my side, the first graduate of K to 12 is graduated last 2022. Graduate ng college, yung first batch ng K to 12. So, do you think it's enough para masabihan natin na failed ang K to 12 curriculum, knowing na ang first batch ng K to 12 curriculum is 3 taon pa lang nakaka-graduate ng college. So parang yun yung sa side ko yung sa thoughts ko lang na paano nyo sasabihing failed ang K to 12, 3 taon pa lang naman nakaka-graduate. Hindi naman pagkaka-graduate ay successful na. So ngayon pa lang nagtatrabaho yung iba. So yun yung usapin ngayon sa lipunan natin na meron tayo. So anyway, so kaya ko lang naman siya naitanong din, na ibigay na example. Kasi nga, in making a moral standard, yan yung ilan sa mga kailangan nating i-consider. Yung paniniwala natin, yung religion natin, yung existing rules and regulation na meron tayo. At of course, let's proceed to the next, which is the individual action. So, when we say individual action, abay hindi naman po pwedeng ako lang nang ako ang gagawa nang hindi naman we need to look for the action. Sabi nga dapat ay hindi puro salita,
dapat ay may gawa din. Ano? So, yan bang gagawin nating moral standard na yan ay kailangan nating makita yung ikinikilos ng bawat isa regarding doon. Hindi tayo po pwedeng mag-base lamang dahil gusto lamang nung isa. Hindi po pwede tayong mag-base dahil gusto lamang ni Solis, halimbawa, ayaw pala ni Tomas. So, hindi po kailangan, we need to look the individual action regarding doon sa moral standard na ipopropose or pinopropose natin. Then aside from that, it's not all about that. Hindi lang po pwede yun. We need to look the life experience. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So, iba pa rin yung ano ba yung karanasan mo? Ah, ano ba yung naranasan mo mismo, yung pinagdaanan mo, bakit tayo hahantong sa gantong moral standard? Ano? O, bakit tayo hantong sa gantong paniniwala, sa gantong kalagayan. So we need sometimes to look actually it's not sometimes, and always we need to look our experience. And if I'm not wrong, most of us, tayo naman po sa buhay natin ay nagdidesisyon, lalo na ngayon kayo, at sa mga susunod na panahon, lalo na pagtungtong ninyo ng inyong mga working stage na, kayo ay magdidesisyon na hindi dahil lamang sa kung sino, kundi magdidesisyon na kayo, lalo na sa pagiging engineer, base sa isa mathematical at scientific basis at saka sa life experience. But ako, for me as engineer, iba pa rin ang life experience compared sa mathematical basis at sa scientific. Kasi when we say engineer, is application of math and science. But definitely, kung i-apply natin yung life experience, ay iba rin. Ibang atake din yung ibibigay sa atin. Like for example, lalo na dito, mechatronics engineering. Alam nyo ba sa pagkakalas ng tornilyo at sa pagkakalas ng llabe, anong tawag dito? Mga bolts. May tamang way sa paghawak ng llabe kung paano din ang ikot, kung paano ang pihit. So that is based on the study or mathematical and scientific basis. Pero noong tayo na nagagamitan natin ng life experience, ang katuwiran natin, based on my personal experience ko to kasi during my internship day, ganun po ang nangyari sa akin. Nagkakalas po ako, tapos sabi po ng aking immediate supervisor, CJ, mali yan, hindi ganyan ang magkalas. Ganto, itinuro sa akin. Alam nyo gayong isang alyabe pala pag kinakalas, parang naikot dapat sa kamay mo. So, mahirap i-demo wala akong camera right now or wala akong gamit dito. Pero, parang nung tiningnan ko nung ginagawa siya, parang mas matagal siyang gawin. So I apply my my experience, yung aking life experience. Ang sabi ko, sir, pampatagal lamang yan. Didini na ako mas mabilis. Dahil ito yung life experience ko. Di yan papasok yung sinasabi natin na sometimes we need a diskarte kung paano gagamitin. Sabi ko nga, we need to have a street thinking, yung isip kanto, kasi sometimes talagang may mga hindi kayang i-explain din ng science at ng mathematics. Pero natututunan lang natin sa kanto-kanto, sa pagkakalas-kalas ng mga motor or kung ano, sa mechanical part, yung mga ganong klase. So, that's the importance of life experience. So now, that's the form or the train change in development of moral standard. So there's a lot of consideration na kailangan nating i-consider. Hindi siya po pwede na, alam niyo, hindi siya po pwedeng basta na lang natin siya, ang tawag dito, basta na lang tayo gagawa ng isang action or decision nang hindi tayo nagko-consider. So, and another thing, kung mapapansin nyo, diyan, so pag pinag-uusapan na natin, kasi one of the factor to be a real engineer is your decision making is not all about na parang yung sarili mo lang ang iniisip mo. So it's all about, it's a time to think din, yan yung mga consideration na kailangan mo din gawin. So hindi po pwedeng laging porket pabor sa atin, yun na yun. Sometimes we need to look this kind of consideration.
siya ba ipapasok sa paniniwala mo lamang ay dapat ay ang gagawin mo nito ay hindi lang ikaw. So we need to look for that. And yan also kung tayo ba'y walang nasasagasaan dito sa mga part na to. So yon. So that is the ethics and the moral and non-moral standard actually. So ayan po. So do you have a question, clarification? Pinaigsi ko na po ang PowerPoint actually kasi kahaba masyado. Eh yun lang din naman po ang laman. Ano po? Question, clarification. So did you see the difference between the two presentation na aking ipinresent? O tulog na mga bata. Tulog na ang aking mga tropa pits. Oh, ang dami nyo, 36. 35, brother. 34, ang dami. Okay. So, do you have a question? So, anong oras tayo nag-start? 4. Dapat tapos ng 6. Okay, kaya pa ng isang lesson. Isa pa ba? Sir, may bukas pa ika kayo. Hindi, okay. So, wait lang. Nasaan ba yun? Sino hindi ko natawag ng attendance? Lahat kayo natawag ko ng attendance Sure kayo. Wait lang. Question po. Carlos, sige po. Okay. So, wait lang, loading. Ayaw mo. Okay, the next topic is all about the moral dilemmas or the lesson 2, the chapter 2. So, doon sa kanina, first presentation kong ipinakita. So, may nabanggit na akong ilan sa mga dilemmas. Ngayon, in the lesson 2, we're going to determine kung alin ba yung mga moral dilemmas at alin ba yung hindi naman moral dilemmas. Ano po? So, mapapansin nyo, it's all about the ethics, the ano yung topic natin kanina, yung the meta ethics and yung isa pa. Then also we have a moral and non-moral standards. Then we have ngayon pupunta tayo doon sa moral dilemmas. So paki-take note ako, ang inyong midterm ay next week. Next week. Ang bilis, di ka? So ibig sabihin, we're going to cover the midterm lang. Ang i-cover daw po sa midterm ay okay po. Nung Monday, we have orientation. Then today, discuss the what is ethics and different between moral and non. Then the topic 2 ay yung moral dilemmas, which is which is yun pala ay naka-schedule bukas. Yan. Then next week, Monday, we have a freedom of foundation. Then on Thursday, it's all about the culture. Then culture ang another din ng
Friday. Then, the third week, ayun. Abot po pala tayo. So, ayun. Abot. Labis pa po. Ano? Do you have a question? Okay po. So, ayan. So, bukas ko na i-discuss yung yung isa, yung dilemma kasi 4 naman tayo nag-start. Tayo ay 2 hours ngayon, di ba? 5 to 7. So, tayo ngayon ay 4 to 6. So, almost 6 na rin naman po. 5:40 na rin naman. So, do you have a question, clarification? Mabibitin lang tayo sa moral dilemmas. Medyo mahaba. Question po. Wala na daw, sabi ni Tomas. So, before we end this session, please kindly open your cam. I'm going to screenshot lang for attendance. And for the, wow, go Yancy. Naka-opa heart ka pa dyan. Oh, nasa dorm ang bata, bed spacer, may double deck. Wait lang, pa-open muna ako sa Po, sir. Galing Hindi pong ko school. hindi ko kilala ang iba, may mga iro pala. Opo, May from mga Aero po kami. Kanina lang po